Samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayo makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sasakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sasakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron tatlong hair strands ata doon, several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko kasi sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon. CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP no at that time? Kanina po, di ba nasa custody yung si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo, Your Honor. Kaya nga. Opo. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while Yung he was inside the chief camp? po ng RHSU namin, Ano Your po? Honor. Chief ng regional holding unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't di niyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandoon naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagkatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilit yan. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence. Samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntiran niyo ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan.
So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, nadili pa pero nga po sir, yung hindi pa siya pagka-dismiss guilty. namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para si Bakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayong makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands, sabi niyo. And then sabi niyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request niyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niya ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang baso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. I know that for a fact, of course. Pero at least it will give you a guide na para kung saan nyo i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-iisip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan, di ba? Hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So, pero sir, gamitin di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang buhok, walang hair strand doon, di ba? Anyway, gusto ni Senator Tulfo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. Pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makuha doon sa buhok at DNA na makuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. Yeah, I understand pero yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba?